Hello and welcome. This is S Reliance. Gusto ko lang maipagkwentuhan ngayon. At bago matulog, marami lang akong I think hindi ko na isama dun sa mga videos na i-upload ko recently. Siguro umpisahan ko sa isang bagay na madalas kong naririnig sa mga kababayan natin, yung kanilang perception sa mga Pilipino, sa mga kababayan na nandito sa US. I'm not sure kung kasi ito based lang to do sa mga narinig ko. Minsan mga artista, mga celebrity ang nagsasabi. So, gusto ko lang klaruhin pagdating dito sa Pilipinas, sa Amerika ng mga Pilipino, marami nagsasabi na ang trato sa amin dito ay second class citizen. So, anong ibig sabihin nun? So, mababa ang pagtingin, hindi pantay na karapatan, hindi pantay na hindi pantay na pagpapasahod, hindi pantay na oportunidad, inaapi. Maliit ang tingin. Yan, 4. So, ang problema kasi dyan, ganito hindi ko alam kung bakit nila nasabi yon o yun ba yung yung ina-assume nila. Kasi guys, dito sa Amerika, yung Amerika, bansa siya na binubuo ng iba't ibang race or iba't ibang ethnicity. So, yung mga nauna dito na mga Caucasian, nag-colonize sila. Nanggaling yata sila sa Ireland, ganyan. Tas yung mga nanggaling sa Europe, sa UK. Tapos yan nandito na yung mga Native American, nandito na yung mga iba't ibang lahi. So guys, ang gusto kong ipabatid is like ito lang yung bansa na pagdating mo dito, pagkaapak mo pa lang, pagkalabas mo pa lang ng airport, na siya tawag dito, applicable na agad sa iyo yung karamihan sa mga batas. Ang hindi mo lang pwedeng ganapan dito pag ikaw ay green card holder or ikaw ay permanent resident, yung bumoto at tumakbo sa posisyon. The rest, pwede. So, magsasite ako ng example. Hypothetical ito Halimbawa, ano bang date ngayon? So, sa Pilipinas ngayon, February 11. Dito sa amin, February 10, 2026. So, halimbawa guys, dumating ako dito ng February 10 ng 2006. Ganyan ako tumapak ngayon. Tapos karamihan dito nare-receive nila yung kanilang green card sa mailbox. Minsan nung sa akin inabot ng 20 days, isang buwan, 2 buwan. So ang ibig ko sabihin doon, pag nakuha mo na yung green card mo, sa oras na talaga namang ibig ko sabihin, expected mo naman talagang darating sa iyo yun, dahil pag pumunta ka dito na as immigrant ka, talagang follow up na talaga yon na darating yun. Hindi na yun once na tumapa ka dito na sa legal na pamamaraan, talagang within a week or a month, okay? So let's say natanggap mo ngayon, halimbawa February 10, natanggap mo ngayon ng March 10, so isang buwan. Sa oras na matanggap mo yun sa umaga sa mailbox, buksan mo yun, right away pumunta ka sa gun store, bumili ka ng baril. Practicein mo na agad yung second amendment mo. 'Di ba? Hypothetically lang 'to Tapos sa tingin mo, hindi sa isang buwan na inilagi mo dito. Kung bawa ako, nilagi ko dito from February 10 hanggang March 10. Hindi ako natuwa sa sa nangyayari.
kunyari, kung halimbawa talaga, ano tawag dito, ah, napaka, yung enthusiasm ko sa gobyerno, kahit kararating ko pa lang, parang pakiramdam ko talaga, ganun na talaga yung ano ko, may pakialam na ako. So let's say na pagkabili mo ng baril, halimbawa nasa let's say Texas or Florida, nakakapag nabili mo siya, may uuwi mo na rin siya agad ngayon. So practice mo na yung Second Amendment, may right to bear arms ka na. Ngayon, pagkakuha mo, gusto mo magprotesta ka agad. Yung First Amendment. Ba yun? So gusto mo practice mo na agad yung Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free of exercise thereof or abridging the freedom of speech, of the press, or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for redress of grievances. So gusto mo pagkakuha mo na agad nung baril mo, magprotesta ka agad na may dala kang baril, 'di ba? Basta peace ka lang. Huwag kang yung itututok mo yung baril kung kanino. Di syempre makakatawag ka agad ng pansin 'yan. Dito na ngayon yung Fourth Amendment papasok. Let's say nilapitan ka ng pulis. Sinabi sa'yo, "Hey, can you give me your information? I need to see your ID." So pwede mo na agad i-insist doon, sabihin mo sa pulis kung inaakusahan ka ba niya ng krimen. Kailangan sabihin niya na, kasi may mga ano naman yan may mga body cam naman yan kailangan ma-establish niya na pinagbibintangan kanyang gumagawa ka ng masama bago kanya kapkapan or bago kanya disarmahan. Ngung hindi, ang Fourth Amendment is the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizure. So hindi ka basta-basta pwedeng kapkapan or i-search yung kotse mo, ikaw mismo. So ng unreasonable. Shall not be violated and no warrant shall be issued. So kung walang warrant, hindi ka pwede basta-basta. Katulad yung nangyayari sa Pilipinas na nagkakandak sila ng Oplan Sita, bawal dito yon. But upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, in the person or things to be seized. So, yun. Biruin mo green card holder ka. Within the span of 1 month, pwede kang bumili ng baril. Pagkakuha mo ng baril, pwede ka nang practicein mo yung First Amendment mo. At pag sinita ka, pwede mo na agad tanungin o pairalin yung Fourth Amendment mo. Ngayon guys, balik ako sa kapag pumunta ka ba ng, let's say, Japan, Australia, Canada, UK, or somewhere in Europe, or sa ibang bansa, may ganun bang ang tanong ko, meron bang ganun na magpoprotekta sa'yo? Ngayon, babalik tayo. Ang tinutukoy ko pa lang dito, Pilipino pa lang. So, kapag dumating dito ng legal, yung mga Indiano, yung mga Koreano, mga Vietnamese, mga Chinese, Taiwanese, Japanese, mga taga-Africa, ganun din yung pwede nilang gawin. Basta nakuha nila yung green card nila, pwede na agad silang bumili ng baril, wala silang record, pwede nilang practicein yung First Amendment, freedom of assembly, freedom of press, pwede na agad. At hindi sila basta-basta pwedeng lalapitan sila ng pulis na, akin na yung ID mo. Kasi part yun ng Fourth Amendment. So 3 pa lang ang binabanggit ko sa 27th Amendment na karapatan mo. Ngayon tatanungin ko, yun ba yung ibig sabihin ng second class citizen dito sa US? I don't think so. Kasi kapag pumunta ka sa Saudi, magagawa mo ba yon? Pag pumunta ka ba ng Qatar, ng Abu Dhabi, di ba? Brunei, pumunta ka ng Brunei, Malaysia, Indonesia,
New Zealand, magagawa mo ba yon? So kasi guys, meron ditong ang ano dito, ang checks and balance dito between the government and citizen ay hindi nagkakalayo. Sa katunayan yan, yung mga hindi nga nakakaalam eh. Kaya umatras ang Amerika sa Vietnam, nung Vietnam War, hindi dahil natalo sila sa labanan. Ang nangyari kasi noon, ayaw na ng mga tao. So dito sa Amerika, napakataas ng pressure. Kapag ka ang tao nagalit na, hindi ayaw na nilang dumating sa mag-a-uprising pa yung sa tawag dito, umabot pa sa civil war. Nakikinig dito yung mga politician sa mga tawag dito, sa mga taong bayan. Tsaka ang isa pang problema kapag nakikita nyo dito na nabubuli, binubugbog sila dito, o kaya mga bagay na napapansin ko, may mga kaibigan ako na hindi nila alam yung rights nila, hindi nila kayang ipagtanggol yung sarili nila. Naalala ko dati, mayroon akong katrabaho na matagal kaming hindi nagkita eh, pero katrabaho ko na siya dati. Tapos lumipas ang 10 taon, naging magkatrabaho uli kami. Pero nung first time kong nakatrabaho siya, yung mindset ko nun, ang isip ko nun, hindi ako magpapaapi. But in the way na maikipagsakitan ako, maikipag-away ako. Noon yun, nung bago ako dito. Pero nung natuto na ako dito, kaya ko nang makipagsagutan sa mga iba't ibang lahi. Let's say puti, itim, Latino, na hindi ka gumagamit na hindi ka gumagamit ng physical na pananakit. Kasi dito naman karamihan salitaan lang eh. So, mabalik tayo sa kasamahan ko. Sabi niya, kasi parang yung nasa warehouse kami noon, parang yung forklift na naka-assign sa kanya, kinuha nung isang puti. Tapos hindi siya umimik. Ngayon, natutunugan ko na, kinupront ako ngayon yung kababayan na Pilipino, yung si Kuya. Sabi ko, Kuya, bakit pumayag ka na kunin yun? Alam mo, sa tagal niya dito, halos sabay kami dumating dito, alam mo, sinabi niya sa akin, ay, pabayaan mo na kasi nakikisama tayo dito kasi, tawag dito, ganun talaga kasi iba yung kulay natin, minamaliit tayo. Alam mo, ang naging reaction ko, sinabi ko sa kanya, Kuya, kung tinatanggap mong ganyan yung gawin sa'yo, sa akin, ibahin mo ko. Tapos, may one time na ginawa sa akin yun ng puti. Kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, sabi ko doon sa puti, I know the game. Kung ginagawa mo yan sa mga kababayan ko dito na hindi sila umaalma, wag mong gagawin sa akin kasi sabi ko, tagal na rin ako nagtatrabaho sa tawag dito, sa ganitong industry. At hindi ako magpapabuli, sabi ko sa kanya. Yun mas malaki sa akin yun, tsaka mas may edad. Tapos yun, nakita nila, tapos may mga kaibigan ako sa pang-umaga kasi pang-gabi ako nun eh. So, nakakasama ko silang mag-target shooting. Nag-uusap-usap kami about sa nangyayari dito. Kasi, di ba, parang 2021 nung panahon ni kapapanalo pa lang ni Joe Biden. So, napag-uusapan namin yung mga nangyayari. So, yung mga kasamaan kong puti na nagugulat sila, sabi, bakit ganyan yung mindset mo na hindi ka tawag dito, hindi ka kapares nung mga ibang kababayan mo na parang kumbaga nabubuli kasi sila, hindi sila pumapalag. Tas yun, kaya para sa akin dito, pag inapi ka dito, hindi kasi dito pagangstahan katulad nung nakakita natin sa sa mga nakatira sa LA, yung mga big cities na yo, what's up man, yung mga paganyan-ganyan. Dito tawag dito, dalawang bagay lang ang pwede mong dito. Kasi katulad nun, pag gangster ka sa California, ang hirap magkabaril sa California. Di ba? Ang gusto kong emphasize dito, bawat citizen dito na legal, pwede mong ipagtanggol yung sarili mo, pwede kang bumili ng baril.
pwede mong freedom of speech, pwede kang magsalita, pwede kang pagganahin mo yung Fourth Amendment, yung lahat nun. Kung green card ka, hindi ka lang pwedeng bumoto. 27 yun, di ba? Hindi ka pwedeng bumoto at hindi ka pwede tumakbo. So may 25 ka pang Bill of Rights. Iba pa yung rights mo na nakapaloob sa Constitution. Kaya nakakapagtaka na may mga kababayan tayo na nagsasabi, hindi kasi ayoko ng gulo eh. Ay, hindi kasi baka kung anong magawa ko. Hindi kasi nakikisama tayo dito, tiis-tiis lang tayo. Tiis-tiis. Para sa akin, pagka ganun yung usapin natin sa ganyang bagay, nasa mindset nyo yan eh. Kaya gusto ko lang klaruhin sa mga kapanood nito, yung mga Pilipino ho dito, kaya ho sila nagiging pakiramdam nila second class citizen sila. Kasi pumapayag silang apihin sila. Kasi dito pantay-pantay. Kung ano yung tawag dito, kayang bilhin ng pera ng pagkain ng mga doktor, kaya rin namin bilhin yun sa trabaho namin. So, yung disparity, yung pagkakaiba, yung gap ng mayaman at working class, hindi siya nagkakalayo. Pero syempre, iba yung mga nasa elite, na tulad ng mga nila Elon Musk, yung mga ganun. Pero, wag ho natin na parang isipin na aapihin ka dito. Katulad ng yan eh, nakikita natin yan sa school, sa mga palabas, di ba? Inaapi yung mga minorities. Pero yan eh, tawag dito, may ibang side na yung minorities naman yung mas may upper hand dun sa mga, lalo pagka yung introvert yung mga dito, mga lokal, yung mga dito lumaki. So, wag ho natin sabihin na pag pumunta ka sa Amerika, second class citizen ka lang. Hindi ho totoo yun. Kahit magtanong kayo dyan kina Jason ng Tactical Adobo, Jose Rizal Adventures, dun sa mga kaibigan natin kina Chris Ilog, yan, tsaka dun kina Tio, sino pa ba isa? Mabati rin. Kay Mang Andres, kung alam mo yung rights mo dito, hindi ka maaapi. Kaya may mga naaapi dito, nabubugbog sila kasi pinapabayaan nilang gawin sa kanila yon. At ang kasi sa akin eh, kapag pumayag ka, in the first place, o sa unang pagkakataon, kapag pumayag ka, nasaktan ka nila, o gawan ka nila ng masama, sa second time, para sa akin wala ka ng karapatan umangal. Kasi una pa lang, pumayag ka na eh. So, kung masasaktan ka nila sa pangalawang pagkakataon, pagkakamali mo na yun. Ikaw yung problema doon. Tsaka, hindi ko alam kung minsan gusto ko rin tanungin eh. Kung, sa mga kapanood nito, paano yung nasabing second class citizen kami? Di ba ang second class citizen, halimbawa, nagpunta ka sa Saudi. Sa Saudi, pagkadating mo, yung passport mo, bibigay mo sa amo mo. Hindi mo kayang ipagtanggol yung sarili mo. Kaya nga takot yung mga kababayan natin sa sa mga lokal sa Saudi. Takot sila doon kasi wala silang karapatan. Hindi sila pwedeng sumagot sa pulis. Takot sila sa pulis doon. Pag ginanapan sila ng parang ikama ba yun? Di ba? Dito, hindi ako pwedeng, halimbawa, kararating mo lang kung alam mo yung rights mo. Kahit na pagkatungtong mo pa lang sa Amerika, hindi ka pwedeng tanungin ng pulis kung ano yung pagkatao mo. Kasi Fourth Amendment na agad yun eh. Kailangan establish muna niya na ikaw, I just assume na nagnakaw ka. Kailangan kitang kapapan. Kailangan masabi niya yon para ma-on hold ka, para i-hold ka niya. Pero hindi ka pa rin niya pwedeng arestuhin ng wala siyang nakikitang masama sa'yo. Pero hanggat hindi niya sinasabi yon, parang trip na lang na at kung alam mo yon, hindi mo bibigay yung ID mo. Siguro marami kayo nakikitang videos dito nun sa YouTube na ganun yung nangyayari. Na hindi nila binibigay yung lisensya nila. Kasi karapatan nila yon.
Hindi yung katulad sa Pilipinas na ano tawag dito. Hindi kasi ito usapin ng ano pagbawi ng lisensya na privilege. Privilege din sa amin na mag-drive, okay? Pero yung ang essence kasi nito yung privacy na wala ka namang ginagawang masama. Tapos for the sake of profiling, gagawin sa yon. Meron pa rin mga profiling dito, hindi natin mawawala yung bias prejudice Pero kung alam mo yung bagay na yon, kung alam mo yung rights mo, pwede mong pwede mo siyang i-emphasize dun sa police na nagsasabi sa iyo na kailangan niyang kunin yung ID mo or yung information mo, personal information mo. Ganoon lang yung kasimple. Okay? So para hindi para sa tawag dito, sa indulgence ng lahat, yun lang ang gusto kong sabihin. Tatlo pa lang ho yun yung sinasabi kong rights ng isang green card, legal na may legal permanent resident dito. Iba yung US citizen, naturalized o yung naturally born, pwede silang bumoto pagdating nila ng tamang edad, pwede silang tumakbo sa posisyon. So, yun guys, gusto ko lang sabihin na dito kapag may nabalitaan kayong kaibigan nyo, inape, binuli, hinaras, tas wala siyang ginawa, ay masasabi ko guys, hindi niya alam yung kanyang rights or hindi niya pinapractice. Either na sasabihin niya, hindi mabait kasi yun Either na hindi niya alam yung rights niya o wala siyang lakas ng loob. So, ganun lang yung kasimple. So, yun guys. Kung meron kayong gustong sabihin or comment, just drop nyo lang dun sa comment at sasagutin natin. See you guys. Bye.